Yo! Yo! So yun, manonood ka ba sa paparating na ahon? Tara, pag-usapan natin. Pero bago yon, ang mga kasama natin, pakilala ka. Ako nga pala si Dari ng Bargain na champion dapat. Nalaglag lang. Ako nga pala si 7K ng Tacoma. Shanti Gian, galing pa ng Valenzuela. Uy, galing lang dyan. Yun, Calix, Unknown, Flip Top, Motus. Yeah. Jabo, Motus, Pulo, F4BL. Vitamin Sing. Kaka-champion nga lang pala. Destal 4. Meron muna tayo. At syempre, Yo, Bergie. yun, direct. So, Pwede. lapit na ng ahon. Ilang weeks na lang. Ano lang? Buong Pilipinas, naghihintay sa ahon eh. Sold out na direct, no? Sold out na Ticket. yung SBIP. SBIP, yeah. VIP Genad na lang, no? Tas, VIP paubos na rin. Pwede pa umabol. paubos na rin yung VIP. Imbitahan sila manood ng ahon. Mga So, mga utol, mga tropa, iniimbitahan namin kayo manood sa Ahon 16, December 13, 14 sa The Tent, Las Piñas. Kalat naman yung poster pero magandang sinasabi na rin namin. Ang main event ang Day 1, Tipsy Demot. Day 2, GL Poison at syempre ang ang isang buhay. Yeah. Finals, Katana versus Lip Crown. So, yun. Nabanggit natin yung mga maiinit na laban. So, siguro magandang unang tanong, ano tingin nyo yung underrated na battle or match-up na pwedeng maging battle of the night? Saan ba sa day 1? Per day, no? Per day, sige, magsimula tayo day 1. Oh. Ang day 1 ay, sige. Kamang na. Day 1. Una, Direk, ikaw, magandang ikaw. Anong tanong? Mga underrated na match-up na pwedeng maging mga panggulat na battle na parang hindi inaasahang syempre focus sila Tipsy Demot yung iba eh. Okay, given na yan, tsaka Given na yan eh. Pero sa day 1, ano pa kaya yung ganun pala yun? Parang ganun. Hindi ko alam kung matatawag kong underrated eh, pero excited ako dito sa Royal Rumble. Mm-hmm. Parang iniisip ko kasi kung paano nabuo tong 5. Kung ano yung chemistry nilang 5 o bakit silang 5 yung binuo. Parang kaabang-abang eh. Sa kami GL, no? Direct. Nung nabasa ko to, parang iniisip ko, paano pagdudugtong-tugtongin ni G lahat ng 4 na tao na to eh. Papunta kay Poison, no? Papunta kay Poison. So, may nabasa ako kami direct eh. Paano daw kaya pag yung 4 si GL lang yung sinulatan? gawa daw ng GC. Hindi, di ba? Oo. Laban sa lahat, no? GL lang yung Pero magandang yun, no? Royal Rumble sa bagay. Pero tingin nyo yung first battle yun? First battle? Minsan kasi hindi eh. Feeling ko, Saipa Blizzard. Feeling ko lang. First battle, no? Igigit na yan bago mag-break. Yung mga 3, pangatlo. Feeling ko Before break. Maaari. So, ikaw, Jabo, ano yung tingin mo? Maraming dito eh. Vicente, Jamie Sykes. Ganun, malapit na si Vicente. Sa Royal Rumble, given na ito eh. Parang landslide. Feeling ko maganda Jonas Emar. Tanga na, inunahan mo. Yun, nakasagot ko eh. Sige. Bakit? Medyo naglalaban sa akin yung Pistolero Harlem, Jonas Emar. Pistolero Harlem kasi galing sa talo si Pistol eh. Sa si Harlem, malupit na performance yung nakaraan yung zoning. Tanga na, mama siya dun, no? Minamahan Tsaka parang never mo silang maiisip na magtatapat. Jonas Emar? Pistolero Harlem. So yung Pistol Harlem. Tingin mo ng game plan ni Pistol dyan, ganun pa rin. Yung niya, no? Style niya na, parang i-imay niya yung style ni Harlem, parang na. Tas yung Siya, interested siya, pero feeling ko, mahirap din yung style ni Harlem, ha? Kasi, feeling ko lang. Pero maganda nga kung gawin niya yun. Iba rin kasi, iba rin kasi kung paano siya sumilip eh. Di mo makulit din Di mo maiisip kung ano yung mga naiisip niya eh. Pero effective si Pistolero ng pag yung medyo ayaw ng tao dun sa kalaban niya. Kasi Harlem, parang ng buhay niya eh. Mahal siya ng lahat. Mahal siya ng lahat. Oo. Sa pagkakakilala natin. kung mag-a-angle man si Pistol ng about kay Bantaban, parang nasabi na yun ni Romano kasi dati.
Ng quarantine. Yun, effective yun eh. Kaya ang mangyayari na lang, no, hihintayin talaga natin yung gagawin ni Pistol kay Harlem eh. So yung kayo. Pistola. Ay, ikaw. Pistola Arlem. Pistola Arlem. Yes, Dari. Dari, ikaw muna. Pare, diyan ka bala. Kamusta? Tropa namin, Dari, ang dapat champion ng bargain. Yeah. Ano nangyari? Bakit ba, pre? Kanina ka ba mahina na Kwento mo nga muna. Kwento mo muna. Sa akin, dami kasing problema no pag kinuwento. Sino kalaban mo nun? Sige. Sino kalaban mo nun? Wala, direct pag kinuwento ko, baka maawa sa akin, bigyan ako 2.5 eh. Kasi ano ba? Baka nangyari? Alamat ng 2.5. Si Ben Semper? Semper na alam mo. O yung Chumamba. Ayun. Yung Chumamba. Uy! Uy! Yan, shoutout din ako. Shoutout kay Semper. Dahil na mo, Dari. Ano ba kayo? Elims? Quarters. Quarters. Quarters pa lang ako. Quarters nung naglaban ni Semper. Sa quarters ka nalaglag, gano'n? Gagi! Hindi nun. Elims ata. Ay, Quarters. quarters. Tapos ayun. Sayang yun. Direct. Ano ba nangyari? Parang nagsusumbong eh. Ano ba sa tingin mo? Sa ngayon, direct. Yan, sa mga di aware, tournament ng bargain, liga ni Boss Sinyo. At finals na siya ngayon by... Malapit na yung upload nung Di pa- Katapat, quarters. Body pa siya nasasagap sa radar nyo. Grim versus Semper, finals ng bargain. Sa November 22. Baka, tapos na. Tapos Ay, na. may battle din si doon. Si Si Shanti. Shanti direct. Shanti. Alam mo na ha. Alam mo na, ha? Say my name. So yun, so ano masabi mo kay Semper? Bago, advice mo na lang. Advice ko kay Semper, siguro galingan mo. Kasi yung dalawa kasing direct, siguro sa buong battle career ko, sila yung dalawa pa lang na tumalo sa akin eh. Oh? Na-choke hindi yung talagang sulat. Uy! So, parang pinapalabas mo na tsambang ka? Hindi ganun, pero ganun. Kumbaga nasa iyo ang sisi. Oo. Pag uwi ko nun, direct, puta. Pwede magbura? Pwede! Ang English? God damn! Pag uwi ko direct, sabi ko sa nagdadrive sa akin, tangin nang yan, tumalong ka na sa motor, ibangga mo na sa truck. Wala eh, kasi Huwag naman! paglabas mo Mawala pa, ka ng BFF sa direct niya. nakasalubong ko pa si Papa RG, hindi pa kami masyado ni Papa RG. Putang na, kinengkoy agad ako ni RG. Ano sabi? Putang ina to. Alam mo ko, babastusin kita ng konti eh. Tapos yun, ginudlak ako. Balik daw ako, laban daw kami nito. Nino, ito? Ewan ko. Sino ba gusto makalaban sa Kahit payan? sino, apat. Pero sino yung pinakagusto mo? Ha? Sino yung pinakagusto mo kalaban? Makalaban? Gusto kong kalaban. Ano Sa ba, aming flip-flop? apat. Di sa Sa aming inyong apat? Pwede sabay, direct. Ikaw, bahala ka. Ngayon, kapal yung mukha mo. Kung hindi sapat yung isa eh. May tulog to sa akin. Ito. Ay, Nakita ko sinungaling, no? Hindi sabay sila eh. Pre, Mike, ganun mo muna konting sombrero mo. Tingin nga kay Dari. Ay, Ang inangayot din, no? Eh, no? Di mo na nabasa yan? Direct. Direct mo. Ano mo? Champion lang yan, Hindi direct. mo na pinaglas na flip-top? Baka mo na pinag-flip-top MC ka ba? Yung mo nakikita to? Bonnet na green. Ano? Ito F4. Kulay green na, may tatlong hikaw Tanga pa. nakikita nyo ba to pare? Ay, puta. Ship floating nga pala. Ship floating yan pare. Inaantay nung pre audience. Sino daw para sa'yo? Day 1. Day 1 siguro yung gusto ko dyan. Hindi, yung feeling mong manggugulang. Underrated na laban. Underrated. Kasi lahat yan, Totoo kasi iniisip ko kaganina pa pero wala akong maano. Tangin naman, gusto mo apat kalaban mo, nakapaisip. Parang siguro... Day 1 lang muna. Siguro na lang, M-Site tsaka Rapian na lang. Parang, hindi naman sa pangalan, parang pababa dito. Ano? Hindi ako kinikilig eh. Ang tanong yung underrated tingin mo na pwedeng maging Battle of the Night. Sa akin, M-Site Rapian eh. Yun na lang nakikita ko eh. Ako na, in-expect ko Mga pagpuka na, pinagsasagot pero ko. hindi underrated. Hindi namin alam ba may ibang term, pero yun. Lahat naman to halos pang main event naman lahat direct, 'di ba? So, yun. Opinion niya yan eh. Opinion ni Dari to. Basta labas kami Siya dyan. na lang i-bash nyo. Siya na lang po. Basta labas kami dyan. Manda Baloo na lang, tsaka Slack 1 direct. Nagawan ako. Siguro maganda rin kasi pinakita ni Slack 1 ngayon direct eh. Lakas no? Day Black. Parang Ako. Ako si Slakwa. parang iba direct eh. Tsaka yung si Manda, siguro baka parang may tulog siya kay Slack 1 eh. Uy, parang ganun.
Kung disagree ka, bakit? Sa ano? Na may tulog daw si Manda. Di kasi kumpare kasi na kumpare kasi namin si si Mando Hindi, sa akin naman magigets ko yung opinion niya dahil siguro napanood niya nung kahapon yung upload nung Slack 1, J-Block, na di natin matatanggit, tangina halimaw talaga si Slack doon. Ang lupit nun. Pero sino uling kalaban ni Kuya Manda? Saito? Saito. Ayaw nga pala. Ayun, feeling ko dismayado din siya doon. Hindi sa performance niya, siguro sa akin na hinatnan nung match up nung laban. At feeling ko babawi yun. Para rin, hindi lang para sa sarili niya. So, hindi naman sa disagree, pero siguro dikit din. Magandang pukpukan din, Dari. Mahirap sabihin. So, ako na siguro, Dodong Blizzard. Kung napanood nyo, kung may nanood nung nakarang zoning, grabe yung performance ng dalawang to, lalo si Blizzard. Di ba, Derek? Tapad mo naman yun, di ba? Actually, yun yung naging topic ko. Hindi ko kilala si Blizzard. Pero nung zoning na yun, sino ito? Galing ito. Yun, tumatak agad siya. Ngayon, kilala ko na siya. Di ba? Nasa ahon, di ba? Oo, nasa ahon. At si Dodong din. Si Dodong. Ikaw, pinanood mo yun kasi kalaban niya si Nego. Sino nalaban sa akin ng pustahan? Kay... Ay, mahal, 500 lang Hindi pa mo na lang yun. Dodong, Blizzard ka? Hindi. Pagpupusan ko, nakachinelas sa sapatos. Pag nakachinelas, sa kanya yung Dodong yan. Ha? Pag nakachinelas si Dodong, sa kanya yan. Hanggang saan yung short niya? Hanggang sa yun siya. Anong kulay na lang yung short ni Dodong? Itim yan. Daming Hindi, anong kulay ng damit ni Blizzard? May kulay. Hindi, ito. Blizzard. Sa mga nakapansin nung poster nung ahon parang pabor kay Blizzard, no? Colorful Bakit? Derek, Hindi, wala yellow. Wala yung favorite niyang orange Magani yun no? Wala yung orange Ayun, sir. So, para sa akin na yun, at iba yun, promise. Kung ipe-first battle man yun, chap, alam mo yun, buhay agad. Buhay agad yung crowd kung Mataas pa kahit sino naman iuna, pero yun nga, base sa akin. Blizzard, Dodong. Ikaw, Shanti. Ako, pili ko sana dyan, Harlem tsaka Pistolero. Bakit? Kasi kung masusubukan yung effectivity nung pag-style breakdown nung ginagawa ni Pistolero kay Harlem. Si Harlem kasi parang may nabanggit kasi siya sa about psychological na pagdating sa battle. So feeling ko prepared siya doon pagdating sa pag-style breakdown. Magandang punto yan. Magandang nga yan. So feeling ko tingnan natin kung magiging effective yung dala ni Pistol. Tapos Pero tingin ko babawi rin yun. Oo. Iba yun. Tsaka yung kulit kasi ni Harlem, feeling ko, hindi siya ganun kagad mababasag ng basta-basta. Lalo kung yung kalaban mo, hindi rin naman ganun kaulit. Hindi ganun ka-aggressive. Katulad nung, nag-battle si Romano at Harlem. Feeling ko dun, effective na mabasag mo si Harlem pag ganun Pero, hindi, nung nakarang big stage ni Harlem, okay. Baga, Sino ba huling big stage yan? Hindi, Katana. Hindi si big stage. Big stage. Oo. Baga, effective na siya nun Di ba, angle sa kanya ni Katana, parang... Pero yung kay Pistol kasi di ba lately yung mga battle niya nga, parang nawawalan na ng effectivity yung effectivity ng material niya. Tingin ko naman pre, yung lakas ni Pistol, hindi mahatak ng style niya. Baga hindi doon nakadepende. Siguro doon lang siya nakilala sa pagbe-breakdown. Pero hindi yun yung sukatan ng lakas niya. Feeling ko... Hindi. Pinag-uusapan naman ng underrated na battle Oo nga, tol. So yun, Pistol Harlem. Pistol Harlem. Ikaw, 7K. Underrated. Itong Vicente tsaka Jamie Sykes sa akin. Ano siya? Okay, Dayton na. Hindi, Jamie Sykes meron ba? Wala, Dayton na. Si Jamie Sykes, kung napapanood nyo sa kada zoning, nagiging siya nagiging, yung lakas niya pang hahanay kay Vicente, feeling ko. Kaya inaabangan ko rin Kasi si Vicente kilala natin kung gaano. Performer talaga, Sa ganda ng pinakita rin. Hindi lang battle rapper, parang pine-perform na talaga Nadadala niya no? Shoutout kay Vicente, ang FRBL champ. Pangilan na ba? 5? 6. 1 up 6.
6. Yes, so... 7 yung sunod eh. Ako, may bago akong tanong. Sa tingin nyo naman, any thoughts? Anong sa tingin nyo, himayin nyo lang itong magiging matchup ng Tipsy Dimot? Tipsy Dimot. Sige. Like, simulan natin sa ano. Kanino ka at bakit? Hindi, boto muna, pangalan muna. Ikaw. Tipsy Dimot. Tipsy D ako eh. Tipsy D. 7K. CD ako eh. Ikaw. CD. Ikaw. Tipsy D. Ikaw. Mot. Mot. Okay, sige. Ikaw, direct. Tipsy D ako. Alam mo yan. Napag-usapan natin yun, direct. Parehas tayong fun talaga. Mamaya nun. malalaman nyo bakit. Bakit? Yan. Pero simulan natin kay Dari. Bakit Tipsy D? Bakit si D? Sa akin kasi direct eh. Paano ba to? Si Tipsy kasi direct, ang ganda rin ng kulog performance niya kay kay M-Site no? Tama ba? Kay si M-Site wala ba yun? So, tsaka bukod sa kay Mot kasi direct, siya pressure sa kanya yung parang siya rin naman panalo doon direct no? Matalo. Parang si Mot din panalo. Parang ang dami rin nag-aantay sa kanya na matalo, ganon. Parang views pa rin. Tapos, pagka diba? Ngayon, sa lakas ng sulat, direct. Tipsy D ako kasi, bukod sa idol ko siya, pares ko naman idol, direct. Parang sa tingin ko, totodo siya dito kay kay Mot eh. Ganon din, totodo rin si Mot. Kaso parang sa akin, medyo nahihinaan ako ngayon kay Mot. Bakit? Pero idol ko siya. Kay Tipsy naman, kaya niyang bumalik ng malakas pa rin direct. Parang gano'n. Kumbaga kahit hindi na siya active sa battle, parang inaasa niya pa rin yung lapis niya, nanonood siya ng... Okay. Basta hindi siya Ganda, nagpapakalawang direct, gano'n. Okay naman pala si Dari, direct. Okay gusto ko yung sagot mo Kaya ganun na kasi parang pa. Naiya ka pa. Kanina inaantok ko eh. Pakat, direct, pakat pwede pakat. Si naman, 7K. Ako ang naisip ko sa Tipsy D Mot, kahit Tipsy D ako, parang ayoko matalo si Mot. Kasi, paano matalo siya? Anong dahilan na ni Looney para labanan siya? Ang dahilan ni Looney para labanan si Mot, sabi niya, kasi undefeated eh. Wala siyang... yun yung dahilan ba't lalabanan ni Looney si Mot. Kaya kung matatalo siya kay Tipsy D, parang di ko alam kung may dahilan pa si Looney. Para labanan siya? Kahit Tipsy D ako, parang ayoko magkaroon ng gas-gas yung record niya. Ni Mot. Pero, base lang sa mga napanood ko mula dati, kung paano ako napabilib ni Tipsy D, hindi yun napantayan ng pagkabilib ko kay Mot. Mas mataas yung pagkabilib ko kay Tipsy D. Sa Game 10, yan. Yun yung akin. Game pen. Game Game pen. Yo, yun nga pala ang ating word of the day. 1, 2, 3. Game pen. Yeah. Game 10. In-apply yung signature ni Mot eh. Apply. niya eh. Okay, Shanti pare. Minutes eh. Shanti, Tipsy D, Mot, at bakit? Pili ko si Tipsy D kasi unang-una parang wala sa kanya yung pressure. Parang wala sa kanya yung pressure na kung matalo siya, okay lang. Ang mga tumalo naman sa kanya, mga bigatin, Looney, Batas, Balaki. Diba? Tapos, sa kay Mot, feeling ko, buong lineup ng Ahon, nasa kanya yung pinakamabigat na pressure. Kasi dala-dala niya yung record niya na undefeated eh. Sarang yun na lang din talaga yung iniintay ng mga tao kung paano siya kung kailan at paano siya matatalo. Tapos Tipsy D pa. Tapos yun nga, sayang din kapag natalo si Mot. Kasi parang yun yung susi niya sana para, alam mo yun, ninintay na lang din na kalabanin siya ni Looney. Kasi kung titignan, parang wala nang worth it na makalaban si Mot pagtapos ng undefeated. Sabi natin manalo siya kay Tipsy D. Si Looney na lang yung hinihintay eh. Tapos, pag natalo siya, wala na. Parang, pero kahit matalo naman siya, sementado na rin yung pangalan niya sa buhay. Tapos, nag-PSP pa. Finalist pa ng sunugan. Nag-finals pa ng sunugan. Tapos, kay Tipsy D, ayun, parang wala siyang dala-dala masyadong pressure eh. Pero alam naman natin may pressure pa rin kung paano niya sasabayan yung style ni Mot o paano niya, paano niya papaganahan yung estilo niya. Pero, yun, para sa akin, Tipsy D.
Game pen. Game pen. May tanong ako. Sabi mo kanina, nakay-mot yung pressure eh. Paano ngayon kung umabot sa punto na matatalo si Mot? Tapos magiging laban niya, kaya siyang inaalagaan undefeated. Di ba parang mas malakas yun? Mas ano yun. Kasi wala yung bagahe mo eh. Oo, yun. Ang Meron kawawa, na, no? ang kawawa doon yung ano. Susunod na mga- Susunod na mga Uy, kalaban. kasi Looney. Kunyari, Kung ano. alam ba, si Looney naman yung makalaban niya, hindi na ako undefeated, taka na, ito na ako. Feeling ko kasi yung pinakasusi talaga ni Mot. So, feeling ko lang yun yung pinangahawakan niya para ano eh. Makalaban si Looney. Yun yung pinagmamalaki niya eh. Yung game. Parang, So, parang hindi parang itong- feeling. Kasi parehas naman silang isa buhay. Ang dami-daming isa buhay na nag-champion. Pero kung titingnan, parang hindi pa sila deserve kay Looney. Parang si Mot na yung pinakamalapit eh. Dahil dun sa pagiging undefeated niya. Doon. Tama. Okay Tama siya. ba ako? Galing na Ano magkatulog yung Looney, Dari? Uy. Pero hindi magkaano. Hindi nga Looney. Hindi magkano? Chun-Li. Looney Tunes? Hindi Oh, magkano. Alex. Tipsy Dimot. At bakit? Tipsy di ako. Eto direct, di ko alam kung valid na tanungin ako. Kasi sa totoo lang, bias talaga ako kay Tipsy. Alam mo yun, direct. Okay. Parang kahit nung M-Side Tipsy, sorry boss. Bossing. Ano talaga ako eh. Ewan ko, sobrang fanboy talaga ako ni Tipsy. Isa rin siya sa rason ba't ako nag-battle rap. Pero, yun nga, Tipsy di ako. Pero dahil sa laban na to, tama rin si 7K na ayoko rin makitang matalo si Mot. Pero sa akin, yung pressure nga na sinasabi mo, Shanti, na walang pressure si Tipsy, feeling ko meron pa din eh. Hindi naman wala. Ano lang. Mas Kasi, mabigat lang. eto base sa naalala ko ngayon, naalala ko ngayon, parehas silang Rookie of the Year direct, di ba? Pero para sa akin, mas maganda yung run ni Mot nung Rookie of the Year siya na nag-isa buhay, undefeated hanggang yun, champion. Pero baga magkaiba silang era eh. Si Tipsy din nung Rookie of the Year siya, 8-0 ba? Alam mo 8-0 bago siya madali ni Balakid. Kumbaga yun na yung si Balakid na yung tumapos. Pero sino ba si Balakid, 'di ba? Kumbaga parang nakapanghinayang natalo siya pero Balakid yun eh. So, ang pressure ni Tipsy niyan na magkaiba tayo ng era, parang ganun. Na papatunayan ko sa'yo na kahit mas na-ahead talaga ako sa'yo. Siguro yun. At feeling ko naman kahit anong kalabasan, kuwari matalo si Mot. Ay, Tipsy din naman yung tumalo eh. Kumbaga, okay lang din. Natalo si Tipsy. Tangina, Mot naman yun eh. So, para sa akin, panalo pa rin kahit anong kalabasan. Kung pwede nga lang promo eh. Pero, syempre, pangit din kung promo. Mas maganda yung may isang pa sa hukay parehas. Higher stakes. Oo, yung ayun direct. So para sa akin, parehas lang may pressure 'yan at parehas nagigil at may napatunayan parehas pero sa laban nila may papatunayan pa sila sa isa't isa. So yun, Tipsy D ako. Yun, kahit sino talaga, Tipsy D. Kahit sino ilaban, no, direct. So yun, sana okay yung sagot ko. Yeah, Tipsy D. Yo! Chabo! Ako lang ata bumoto kay Mot. Pero ang rason ko kung ba't si Mot, tulad na sabi ni Shanti, parang lahat ng pressure na kay Mot. Tapos tulad na sabi ni Dari na parang yung mga last battle ni Mot parang hindi na ganun ka-impactful tulad nung rookie days niya. Pero si Mot kasi sanay siya sa pressure eh. Kumbaga, laban niya kay Apex, rookie siya nun eh. PSP. Laban niya kay Batas. Di ba? Yung mga laban niya sa finals, sa kabila ng mga controversial laban niya sa finals. Di ba? Sanay hindi bago kay Mot yung pressure na tatalunin siya ni Tipsy. Di wala lang sa kanya yun. Hindi, siyempre may pressure pa rin. Pero sanay siya sa ganung sitwasyon. Sanay niyang i-handle yung pressure. Alam niya kung ngayon yung tulad niya siguro si Tipsy D medyo magaan yung pressure kay Tipsy D. Ano yun eh, double-edged sword yun eh. Pwede kang para makampante. Pwedeng makasama sa yun, pwedeng makabuti. Pero ano rin niya, mahirap din eh, either way naman. Pero ako mas preferred ko lang si Mot. Siguro pagdating din sa hindi na sa style eh, kasi parehas naman silang Isa rin. Game pen. Oo, may game pen eh. Pero parang mas trip ko lang yung mga
yung Vocabulary. Pagiging lalim kasi, no? Mot. Oo. Baka makata talaga. Yung laban niya yung batas, yung mga ilaw ng tahanan. Yung ganong Paligaw na Ikaw na pinaglalamayan. So, yun, mot ako. Mot ka. Oo. Direct. Tipsy D! Yun! Direct, pakita ko ba yung picture nyo noong 2016? Kahit tayo guys. Pagkakita yung picture namin, Tipsy D. 20 ano ata yung direct, no? Direk, ano mo dito, 2014, Direk, ha? dos por dos. Ano mo dito, pakita mo dito, Direk. Ito nga pala. Lilitaw yun, lilitaw yun. Yan. 3, 2, 1. Yan, Pokemon yan, direct, no? Pokemon shirt. Pati namin damit ko dyan! Pansinin nyo. Ayan. Okay, Tipsy D, Mot. Tangina. Si Mot, ano ito kumbaga, idol ko talaga to. Alam naman ng lahat yan, hindi na magiging idol talaga ng walang dahilan yan. Pero syempre, ako bias kasi ako, Tipsy D talaga. Sa lahat ng naging laban ni Tipsy D, doon talaga ako. Pares tayo, Lahat direct. yung pre, pinag-iipunan ko yan. Di ako kakain, mapanood ko si Tipsy D ng live. Ganyan ako ka-super fan ni Tipsy D. Tapos, ito, pero alam mo yun, namili ako kasi iba talaga yung Tipsy D sa akin. Parang nanood talaga ako ng battle rap dahil sa kanya. Saan niya ako pinaka-na-enjoy. Kaya sobrang bias ko sa pagpili ng Tipsy D, Mot. Mot, shoutout sa'yo, tropa tayo. Pero skill-wise, hindi talaga, parang sobrang pukpukan itong dalawa na parang hihintay mo na lang sino magkamali ng konti. Yun yung matatalo, parang ganun. Kasi May mapansin, no? Pagbubunggayin mo para yung style nila, hindi mo matitimbang para sa akin. Hindi mo matitimbang. Pero sa Parang akin, yung sunod-sunod na suntok ni Mot, tagang aaray ng aaray. Pero si Tipsy din kasi yung may kalibre siya na pwede siyang bumitaw ng isang malupit na haymaker eh. Setup Yung bomba. setup niya, biglang pag Tapos binomba niya, bomba. pwede kang gumiba agad na gano'n. Pag nakuha mo yung gano'n, sunod-sunod na yun. Sa tingin, tsaka feeling ko, ayun nga, kung sino-sinong konting lumaylay ng konting-konti, o makalimot, o mag-stumble, sobrang yung maliit na bagay na yun yung pwedeng Magpatalo. decision. Baga sa ganong anong Dikit na battle, laban. mapapansin yung Oo. mga ganong kaliit na pagkakamali. Yung angulo, parang medyo nape-predict na natin yung manonood talaga. Yeah. Parang feeling ko madaling ma-predict kung ano yung mga angulo gagawin nila. Sa performance-wise, kung sinong magkakaroon ng konting pagkakamali. Yan. Parang feeling ko doon magkakatalo. Pero sa rinig ko, sa lahat ng taong na interview ko, siguro mga 75% Tipsy D. Sa personal favorite nila. Iba rin talaga kasi impact ni Tipsy, no? Direct. Pero yun nga, parehas nating idol. Pero dahil Kaya nga, tayo yung parehas tayo. tinatanong dito, Yeah, ayun. Tipsy D kami. Tipsy D. Ako, Tipsy. Tsaka Direct. feeling ko kaya yung mga tao naglilin kay Tipsy D dahil sa controversial ni Mot eh. Tingin mo nakabawas sa Feeling ko kanya. naka-apekto yun eh. Oo, sa PSP. Parang binagit nga rin niya sa podcast niya, share na yun. Kasi kung, di ba dati, wala namang masyadong hater si Mot eh. doon lang daw niya naranasan na Diba? siya naman yung kontrabida. Ayun nga, sinabi niya. Tapos si Tipsy D, ang bait-bait ni Tipsy D eh. Walang issue, di ba? Energy ball. Hindi, outside. Ang galing nga ng- niya ma-handle yun, no, direct. Wala siyang parang issue eh. dito magusto sa kanya yun, no? Yung ano sa sugal. Oo, Kung parang nagkakaso pa siya, di ba? Na ganun. wala lang sa akin yan. Parang ganun Parang eh. dumaan lang eh. Kasi parang biktima siya nun. Oo. Ano bang ano nyo, take nyo nun? O alam nyo ba details na? Hindi ko. Di ko masyado alam. Sa sakyan. Raffle. Ang pinaka nag-ano lang sa akin, walang permit. Yun, Yun. ano. Yun siguro. Ano? Pero ito naalala ko lang. Yung sa sinabi sinabi ni direct yung sa totoo naman yun yung ang magiging decision siguro kung sino yung Lalaylay. lalaylay pero ako pansin ko lang sa dalawa parang kapag may lumalaylay sa kanila parang mas na dadala ni Mot. De, so malinaw direct na Tipsy D ka. Tipsy D. Malinaw, oo. Si Jabo lang ang Mot. Si Jabo. Dagdagan ko lang ng konti, mabilisan lang. Sa tingin nyo, ano yung key factors ni Tipsy D para panalo siya kay Mot? And then vice versa. Okay. Ano sa tingin mong key factors ni Mot para manalo siya kay Tipsy D? Pagdating sa style nila or In general, kung ano yung maisip mo, in general. Tingin mo? Ikaw naman, pag ganun naman, ako naman ulit. Ikaw direct. Ako feeling ko, si Tipsy D, kung maiisipan niya ng... Kasi ayun nga sinabi ko kanina, ano naman to sigurado naman, angulo na ito, yung veto, nangyari sa PSP, tsaka yung mga past niyang battle na napansin ng tao na medyo humihina.
Alam mo yun? Pag naisipan ni Tipsy Dio ng mas magandang angle, paano niya binuo. paano niya gagawin yung weakness ni Mot yun? Kasi weakness niya pero undebated pa rin siya. Kung paano niya gagawin yung weakness yun. Parang ginawa niya kay M-Site, yung championship niya na nawala ng visa nung oras na yun. Paano mo ubaran ngayon yung pagiging undefeated ni Mot? Parang yun yung key factor si Tipsy Dio para manalo. Yun yung tingin ko. Tapos yung kay Mot naman, kabaliktaran, parang feeling ko, parang feeling ko sunod-sunod na punch to na hanggang matapos yung round. Puro suntok, maikling prepare, suntok to si Mot, parang gano'n. Parang feeling ko doon niya masusugatan ng Tipsy Dio. Kayo, tingin nyo? Ako doon sinabi ni Direk na parang tama din kay Tipsy na kung predictable na kay Angle. Hindi naman sa predictable, kung na-expect na natin na gano'n. Paano naman niya bubuuin na, alam mo yun. Tsaka feeling ko magmamatter kung sino ang mauunang babanat. Maganda yung tanong mo na yung Direk. Kung sino unang babanat, no? Galing din magmamatter. Oo, pero... Pala dapat. Oo. No? Ikaw, Jabo. Tsaka, yun nga, parang si Mot, parang galing nga siya sa controversy, di ba? So, parang para kay Tipsy Dio, medyo madaling abusuhin yung ganun. Lalo na, parang kahit nakailang battle na si Tipsy Dio, masasabi mo pa rin parang pa rin to, parte pa rin ng pagka-comeback niya Kasi parang yung mga unang laban niya, parang siyang nag-warm up, di ba? Batang Rebelde, kay Ghostly. Tapos, ngayon, parang may ganun pa rin siyang pakiramdam na nabibigay sa crowd na parang nagbabalik pa rin siya. Kumbaga, may excitement pa rin na mapanood siya. So, parang pwedeng maging rin yun, factor din. Pero, kailan ba uling laban ni Mot sa Sayad. Sayad na Sayad. Ahon 14. 23. Ahon 14, no? Magkasayad si Mot. Pero parang, mas madalas nakikita kasi si Mot, no? Kasi nag-PSP siya. So, parang, feeling ko yun ang magiging factor ng nila. Kasi sa sulat angle, lagi naman nakadepende sa kung paano nila gagawin Oo. So, na yun, given na yun. Parang feeling ko, yung star factor na lang na ng kung sino yung parang pag-akyat pa lang ng yung stage, aura. Sino mas mada yung aura. Isa, parang, malaking bagay yun Pwede kong kalabanin si Shanti, sulat ko batang. Diba? Parang, alam mo yun, yung aura. So, parang pag-akyat pa lang ni Mot. Pero depende rin kasi nung laban ni Rapian tas GL, Lakas ng aura ni Rapian. Ang lakas ng aura ni Rapian, no? Hindi ka man yung araw mo ba da? So, parang hirap din sabihin. Yup. Yun, so... Ako, hindi ko rin alam talaga sasagot ko. Ang hirap nun. Pero ang gandang tanong, pero ang hirap sagutin. Siguro para sa akin, una muna, ang ilalamang ni Mot, siguro. Para sa akin yung pagiging all out na artist. Alam mo yun, yung pagiging performer talaga, yung pagiging rapper na rapper talaga. Kasi alam namin si Tipsy Dio. Walang kantang masyado. Hindi lang sa kante, kumbaga, kung makano ka sa hip-hop event, flip top lang talaga yung... Battle doon mo lang siya makikita. Battle lang. Yun yung familiarity. Para sa akin may factor din yun. At syempre, sa pen game, para sa akin parehas. Game pen. Sa game pen, siguro parehas lang, mahirap. Tulad ng sabi ni Direk, magkaibang timbangan. So, mahirap timbangin. So, para sa akin yun. At syempre yung... yung aura ni Mot na, undefeated to. Baga... ibang factor din yun Baga, hindi siya basta-basta din. Baga siya lang din yung may karapatang dalin yung ganong aura. At kay Tipsy din naman, siguro yung pagiging ahead siya kay Mot. Para sa akin, malaking yun Ewan ko, kakanood ko kay Batas sa mga review niya. Feeling ko, ang laking factor ng, yung taas ng tingin sa kanila. At, syempre, Tipsy D, yung, kung 3-0 nga si Mot, para sa akin, yung ikalalamang niya, yung ma-virginan. Kumbaga, ako yung magiging, para sa akin, ang magandang motivation yun. Ewan ko, kung sa akin, magandang yung kay Tipsy na,
ako yung isa sa maglalagay ng ano mo, di ba? Baga sa... So, para sa akin yun. Ang ganda ng tanong pero ang hirap sagutin. Pero para sa akin, yun. Ewan ko, maganda yung sagot ko. Pero yun, ikaw, Shandy. Ewan ko kung ano, pero sabi ko kanina, yung feeling ko, yung pinaka-factor dyan, kung sino talaga mauuna, sino huling babanat. Kasi, feeling ko naman sa mga, kanya-kanya nilang estilo, kaya naman nila gawing effective yun eh. Tsaka master na nila yun parehas eh. So, kung i-cross out mo yun, sino na lang yung huling babanat, di ba? Kunyari, kasi usually, kung sino yung huling bumabanat, yun na lang din yung huling natatandaan, lalo kung malakas nga yung nauna. Paano kung mas malakas din to? Paano mo siya titimbangin, di ba? Mag-notepad ka. Mag-notepad ka eh, hindi naman lahat. Hindi, mga veterano di nagagano. Oo, di ba? Tsaka minsan yung hindi na sa punchline eh. Yung moments mismo yung pinupuntusan eh. Sa moment. Highlights. Yung pala. Highlights. Kung sino mas maraming makukuha na moments, ganun. So yun, feeling ko yun talaga magiging factor doon. Yeah. Agawan ng 7K, sa akin yung key factor ni Tipsy D. Advantage yung wala siyang hindi gaya ni Mot na may inintroduce na style, yung baliktaran. Game pen. Si Mot di ba may inintroduce na gano'n? Yung baliktaran niya na yun, parang Introduce. Hindi, yung baliktaran kasi ni Mot parang lumipas para sa akin. Ngayon nga, nagagamit na yun ni Martry. Hindi, yung baliktaran ni Mot na yun yan, lumipas na sa akin, para sa akin. Tsaka hindi na effective yun. Ang advantage ni Tipsy D doon, wala naman siyang inintroduce na ganun yung template niya sa kada laban. Ang nagiging lakas ni Tipsy D, yung angle, moment, yung punchline. Tapos kung paano kikilitiin yung tenga mo pag narinig mo. Kaya yung ganun ni Mot, nung nawala yung ganun ni Mot sa akin, parang nawala na rin yung yung prime. Pero yung bilib ko nandun kasi yung galing niya eh. Hindi matatanggal kay Mot yun eh. Yung galing. Pero yung kilite, nandun pa rin si Tipsy D eh. Kahit nawala siya ng matagal, bumalik. Tamo yung laban nila ni M-Site, di mo na inaasahan na mapapasigaw niya yung buong ahon na ganun kalakas. Kung nandun kayo sa live, nasaksihan niyo yun. Sa akin kay Bruce din, di ba? Baga pareho siyang may moment eh. Yun nga eh, dalawang three-way battle yun, di ba? Tapos dalawang laban na yun, may moment siya na ganun kalalakas pareho. Na tumatap, no? Yung huling laban ni Mot, doon na lang babase sa huling laban nila pareho eh. Yung huling laban ni Mot kay Sayad, parang muntikan talaga siya dun eh. Kung hindi lang nag-choke si Sayad, Sayad yun eh. Para sa akin, kung di lang lumaylay yung next 2 rounds niya. Yun, siguro yung wala kay Mot na meron si Tipsy. Tapos kung ano naman yung key factor ni Mot para manalo kay Tipsy, siguro yung yung consistent niyang linis niya sa performance niya. Kasi si Tipsy talaga kinakabahan din ako dun pag nagpe-perform. Kapag umubo pa lang siya parang kakabahan ka na eh. May tendency eh. Parang may tendency parang tuhod ni ni Derrick Rose. Parang pag gumano na, alam mo fragile yung Skyflakes? Butas. Pero okay naman, kung natuloy ni Tipsy D, relief din sa paramdam isa. Wala, hindi yan choke. Tuloy. Tapos makikinig ka ulit. Yun. Siguro linis ng performance yung lamang ni Mot. Tapos yung kay Tipsy D yung moment. Dari sa'yo? Okay na. Siyempre, ito na. Okay, ito na pala. So, yung day 1 natin, Ba't talaga si Dari naman ang magsasabi ngayon. Hindi, kinamay namin Dari kasi nag-isip pa eh. Titignan sa nakakopya yung angulo. Sige. Sinadya ni Direk pa unahin. Okay, 2 minutes para kay Dari. Paano? Yung pala yun, di ba, Direk? Oo! Parang nasabi na nila yung mga gandang Parang na-predict ko nga na yung sasabihin mo kaya nagkahuli ka. Okay pare, Mot, Tipsy D, sa tingin mo, ano yung key factor para manalo si Tipsy D? Tipsy D. Si Mot kasi, siguro ang niya lang dyan is magpakita ng maganda talaga ng performance. Tapos kay Tipsy D direct, yung talagang bibinyagan siya, parang magkaiba direct ng iba yung magpakita ka lang ng maganda sa talunin kita, parang ganun.
Parang wala pa ako naiintindihan. Ay ba, direct? Ang haba ng prepare, wala pa akong suntok ah. Pwede. Mahaba yung setup, mahaba yung setup. Maintindihan na ba? Parang kailangan ko ba yun ah? Okay. Parang mas masakit yung dahilan ni Tipsy D. Parang, ano ba to? Balik na nga lang Bulacan, parang din yung humor ko. Taga Bulacan ka rin, dapat naintindihan mo ko eh. Hindi, ayun, direct. Oo, tigagubat ka. Direct. Ayun, direct. Tapos siguro sa experience din, direct. Kasi, kasi sa sulat, ang hirap din timbangan kasi parehas ko silang idol pagdating ng magsulat ng bars, direct. Sobrang, pag kay Mot, may maririnig ka sa kanya na kapag narinig mo yung tangan ito na yun, yung wala na, wasakan na. Tapos sa kanya naman, meron din siyang ganun direct. Mag-aagawan, no? Agawan. Oo, nag-aagawan eh. Kay Mot, sulod-sulod yung suntok. Pokuan. So, ang pinakasagot ay... Tangin na direct. Ang hirap. Ay, umakit sa live ni Bugoy. Ang pinakatanong ay... Hoy, meron kasing hostes. Hoy. Anyway guys, ayun na nga. So, pinag-usapan natin Flip Top. Lahat naman tayo naging fan yan. Inibitahan namin kayong manood sa parating na Flip Top. Ahon 16. Sa, kailan yan? December 13, 14, sa The Tent, Las Piñas. Sa mga di pa nakaka-experience ng live, maganda nga ito na yung una yung... Iba pa rin ang live. Iba pa rin ang live. So, yeah. City mo.